Today, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanteng bagay para makakuha ng interview at ng client lalo na sa panahon ngayon. After nyong matapos ang video, sure ako tataas ang chance nyo na makakuha ng client. So ako nga pala si Luis, 8 plus years na ako sa freelancing. Ang niche ko ay Amazon PPC at Account Management. So ang pag-uusapan natin ngayon ay ang ATS or Applicant Tracking System. So meron akong nabasang comment recently na 12 years na ang experience niya at nahihirapan pa rin siyang makakuha ng client. Maraming possible reasons at isa na doon ay hindi siya nakakapasa sa ATS. So ang ATS ay isang software na ginagamit ng mga kumpanya para i-manage at i-screen ang mga job applicants. Sobrang dami ng applicants. Kaya kailangan ng mga company na to ng tulong para mapadali at makapili sila ng maayos. Kung napansin nyo, tuwing nag-a-apply kayo let's say sa LinkedIn or sa OLJ, nare-redirect kayo sa ibang link. Para to siyang form. For example, I don't know if na-notice nyo to. Ang pangalan ay Workday, Workable, Bamboo HR, Lever, Zoho Recruit. Sobrang dami nito. So, itong tool na to ang titingin muna sa application nyo, hindi ang tao. So, ang ginagawa ng ATS ay naghanap sila ng mga keywords. Kaya always ko ini-emphasize ang mga keywords sa inyo guys. Tapos, irarank nila kayo ang mga applicants based sa job description. So, maraming rason para hindi kayo makapasa sa ATS. Yung mga simple na rason ay for example, location. Another din guys is format. Pero yung pinaka-importante ay yung mga skills at saka requirements. So, merong nakaset na hard requirements na kailangan mo talagang ma-meet. Meron ding mga nice to have or mga optional na requirements. So, after ma-scan ng ATS, binibigyan nila kayo ng score. At ang matitira na lang ay ang best of the best. So, for example guys ang experience ay customer service. So, nag-apply ka sa isang job post na mahaba, maraming requirements. Pagbasa mo ay feeling mo perfect ka talaga. Pero ang resume, cover letter na sinabit mo ay medyo kulang. Wala masyadong laman. Ikaw lang nakakaalam na perfect ka, hindi mo sinulat sa resume at cover letter mo. So, kulang ka sa keywords, walang tools, hindi mo nilagay yung type ng account na hinawakan mo. Kung nasulat mo man, let's say, chat support, kulang. Maybe na-mention mo lang siya once. So, need mo i-mention yan guys, like live chat, email, kung anong industry ba yan. So, kailangan nyo yan ma-mention many times. Tapos, merong isang applicant. Let's say lang, mas kulang siya sa experience kesa sa'yo. Pero ang resume at cover letter niya ay jam-packed, highly optimized, perfect ang format. Let's say lang 80% fit siya versus sa'yo na 100% fit. Malamang makakuha ng interview itong 80% fit lang versus sa'yo, or kung makakuha man kayo both ng interviews, mas mataas siya ng score sa'yo sa ATS So, masakit man isipin pero ganito na ngayon guys Points-based algorithm ang pipili, AI ang pipili. At guys, kahit Upwork at other freelancing sites, ganito rin. Same principle, like sa Upwork, nagbibigay sila ng top applicants. So sa Upwork, pinamatch yung profile, yung sa job description at saka sa tag. So kahit ano pang galing mo, pag hindi mo siya na-present ng maayos in terms of keywords and other ways, ay hindi ka talaga mapapansin. Kung newbie ka, advantage to sa'yo, lalo na pag strategic ka. Pwede mo pa rin mapataas ang score mo kung strategic ka sa resume, cover letter at saka profile. Lalo na kung hindi naman strict sa formal experience. Lalo na yung mga output-based, yung mga need ng creatives, ganon. So ideally, tailored talaga ang applications, lalo na newbie, double effort guys. Para mas efficient ka, gumawa ka ng maraming version, gumawa ka ng maraming resume, cover letter at saka profile. Let's say gumawa ka ng separate para sa chat support, gumawa ka ng separate para sa email support, gumawa ka ng specific sa real estate niche or sa medical niche, kung ano pa yan, para konting edit na lang every time mag-submit ka. So guys, next time pag-apply nyo dapat mataas na ang score nyo. If nakatulong tong video na to, please like, comment, and subscribe to support my channel, and see you guys in my next video. Bye! Thank you!